Hello, good evening. Si Judy Kawasoy po ito. Isang magandang gabi ng linggo sa inyong lahat. Okay, sagutin natin yung comment ni JTOS dun sa post ko about pension contribution report, ano? Ito yung comment niya. JTO's comment, is there a way po to correct the katakana name written on it? Magkaiba kasi yung gamit ko sa bank versus sa Nenking na iba ang nagsulat ng katakana. Okay, so yung tanong mo, JTO's, is yung iba kasi na naging client ko, nung kiniklaim na nila yung pension nila, is sinunod namin yung katakana kung ano yung nandun sa jumisyo nila. Kung may katakana sa jumisyo nyo, yun yung susundin, no? Pero, kung wala pong katakana dun sa nasa jumisyo nyo, sundin nyo po yung kung ano yung nasa pension book nyo. Pero katulad nga nung isang comment mo na mas tama yung katakana na nasa bank account mo, sabi mo nga, mas tama yung katakana na nasa bank account mo, kausapin mo yung opisina nyo or yung kumpanya mo na i-correct yung record mo sa opisina para maitama yung name mo sa pension office tsaka sa Hokensyo. Kasi andun yung record eh. The origin of your records ay nandun sa office mo. Kasi para sa Siakay Hokeng yun, di ba? So, kung maididiretso mo na yung record mo sa pension ay itama, much better. Pero kasi, ang pinagbabasihan kasi ng pension office sa record nila ay yung record mo sa opisina. So, kailangan ang maunang maiayos ay yung record mo na nasa opisina. 'Di ba? So, kakausapin mo muna yung nasa opisina na isunod doon sa nasa bank account mo yung record mo. Okay? Yung nasa bank account mo na pangalan mo, nakatakana mo, no? Tapos, yung katakana na yon, ang susundin nila, i-edit yung pangalan mo sa Hokensyo mo at i-edit din yung nasa pension book. Okay. So, meron din namang nagtanong, ano daw ba yung disadvantage or advantage pag magkakaiba yung pangalan ng bangko sa pension booklet? Okay po, kasi yung naging disadvantage ng isang naging client ko, hindi lang isa, 4 sila na naging client ko, nung kinukuha na yung pension, actually sa trainees, nagiging problema yan madalas. Pag nagpe-pension refund, pag nagpe-pension lump sum application sila, hindi pumapasok ang pera kasi yung name spelling, no? Pero dito sa Japan, yung katakana naman na spelling is iba. Siyempre may piti. Kung sa Pilipinas nga, isang letter lang, iba na, 'di ba? So, ganun din po dito sa Japan. Kapag kaiba yung spelling, pahirapan na. Okay? So, sana, habang hindi pa lumalaki yung problema, subukan nyo na hong ayusin habang maaga pa. Kung napansin nyo, ay parang iba, bakit ganun? 'Di ba? So, itama nyo na po. Actually, hindi po yung Nenking ang iba ang nagsulat ng katakana. Ang JTOS, ang iba ang nagsulat ng katakana ng Nenking mo, hindi po Nenking. Ang nagsulat ng katakana mo ay yung nasa office nyo. Okay? Sila kasi yung magpapasa ng record mo sa pension office. No? Okay? Tapos, iba yung sa bangko ikaw, diba? Okay, so sana nasagot ko yung tanong mo, JTOS, although sinagot ko yan personally dun sa comment box, ano? So sa mga may tanong po,
PM nyo lang ho ako sa Facebook account ko, Jury Kawasoy po. Kung maiksi lang po yung tanong nyo, sinasagot ko po yan. Pero kung sodang na po at advice na po talaga, 30 minutes po, 1,000 yen na po. Pagkatapos po, follow nyo lang ako sa Facebook, YouTube, and TikTok account ko, Jury Kawasoy din po. Sa mga gustong magpa-interpreter and translation po, meron po tayong Jury's Interpretation and Translation Services. No po? At sana ho ay manatili kayong malusog at ligtas. Happy Sunday po, happy weekend po sa lahat. Okay po, sa mga may katanong tungkol sa case na to, o sa pagkakataong ito, PM lang ho kayo ho. Lagi ho kayong mag-iingat. Okay po, thank you ho. Bye!